Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, may nagtatanong sa atin about naman dito sa Zabbix natin, which is eto, yung Zabbix monitoring server natin. Ayan, nagtatanong po siya sa akin, paano naman daw mag-add ng, kunyari may Ubuntu server siya. Ayan, gusto niyang i-add dito para ma-monitor din niya. So, yan po yung ituturo natin ngayon sa kanya or isi-share ko sa inyo ngayon kung paano nga ba mag-install ng Zabbix agent dito sa Ubuntu server natin. Okay, so napaka-basic lang nito mga kapitbahay, no? As long as na kapag marunong ka sa Linux or basic skill sa Linux, matik magagawa mo to. Kaya let's go, stay tuned, no? So bago natin umpisan tong video na to, may nagtatanong pala sa atin kung saan nga ba natin in-install yung Ubuntu server natin. Gusto daw niya makita actual or gusto niya malaman kung ano yung setup ko dito sa aking Homelab rack. Okay, so let's go. Ipapakita ko sa inyo ng konti. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang itsura ng aking Homelab. Alright, so siguro baguhan na siya sa channel kaya gusto niya makita. Pero kung gusto mong manood ng ibang vlogs ko, i-search lang yun sa YouTube ko. Marami akong video po doon about dito sa ating Homelab. Okay, punta tayo dun sa Homelab natin. Let's go! Ayan, so dyan po siya nagtatanong sa atin, no, saan nga ba naka-install yung ating Zabbix monitoring server. So okay, so ituturo kita, kung bago ka sa channel ko, ituturo kita dito sa channel ko. Dito sa Homelab ko, meron akong MicroTik, meron akong Wi-Fi, meron akong ISP router, meron akong TP-Link switch, meron akong DAWA switch, meron akong Cisco switch, which is itong TP-Link na to, ito yung pinaka main switch ko rito sa loob ng bahay. Pero itong Cisco ko, ito yung pinaka main switch ko dito sa Homelab ko, which is pang testing ko. So itong aking DAWA, which is yung PoE switch ko, is para yan sa IP cameras ko na naka-setup. Tapos ito yung aking NVR, ito yung aking pfSense server, ito yung pfSense na ito yung Ubuntu server ko, which is ayan. Yun. Nagra-run po yan. Yan po yung server ko, which is dyan nagra-run yung aking Zabbix at saka yung aking pre-PBX na IPPBX server. Okay, so yan lang po. Yan lang yung aking setup, no? Pero yung iba kong mga servers, which is naka-run dun sa virtualization server ko, which is dun sa gaming PC ko, dun ko po siya nira-run for testing. Pero yung iba dito po talaga siya. Right, so let's go. Balik tayo dun sa video natin kung paano mag-install ng Zabbix agent dun sa Ubuntu server natin, which is dito. Alright, so hindi pala dun sa test Ubuntu server natin para maipakita ko lang sa inyo. Okay, so let's go. Ayan, nandito na tayo sa PC natin. Okay, so unang-una, bago mo i-install, mayroon ako ditong Ubuntu server. Ito yung test server natin. Ayan, ifconfig. Yung IP niya is 103. Okay, so ang IP ng ating Zabbix is 100. Ayan, 100. Okay, so itong Ubuntu server na to, ayan, ito yung test Ubuntu server ko. Lalagyan natin to ng Zabbix agent. Ito, pwede mo siyang i-add sa Zabbix na monitoring through SNMP, pero mas maganda kasi talaga kapag naka-install yung agent ni Zabbix, mas marami siyang nababasa, mas marami siyang graph. Kaya, mas nire-recommend ko kapag yung isang network device or isang server is compatible sa Zabbix agent, pwede mong i-install talaga yung Zabbix agent. Katulad ng pfSense natin, meron si pfSense natin na yan, may si pfSense, meron siyang package na pwede mong i-install si Zabbix Manager. Okay, so stay tuned. Ang next vlog natin is kung paano mag-add kay pfSense dito sa Zabbix server natin. Alright, so ayan, kung nyo mapapansin, pag tinype mo Zabbix agent, ayan, meron po siya. I-install mo lang yan, tapos i-configure mo, tapos i-add mo siya doon. Stay tuned, no? Balik tayo sa video natin, paano nga ba mag-configure ng Ubuntu server para ma-monitor mo din doon sa Zabbix mo, or which is dito. Okay? So, let's go. So, paano ang una? Punta ka lang sa Google, type mo lang ganito. Ayan. So, napaka-basic, di ba? Lahat na kay Google na. So, i-copy-paste mo na lang. Kaya, napaka-friendly user talaga ng Zabbix kasi nandito lahat ng support. At saka, si Google AI, talagang sasagutin ka niya. Okay? Unang-una, siyempre, ida-download natin. Ito mga kapitbahay, no? Make sure na kapag nag-type kayo sa Google, kailangan same version, Ubuntu 26. Kasi, kapag nag-install ka ng, or kinapi mo yung, ano na to, yung link na yan. Tapos yung na-type mo rito is Ubuntu 24 or mas mababa. Hindi yan magtutuloy kasi hindi siya compatible dito sa Ubuntu 26 version mo. Kaya dapat kung ano yung tinype mo, ganito din dapat ang lalabas dito sa instruction. Kasi, di ba? Kapag in-install mo yung Ubuntu 24 na
version dinownload mo, hindi siya magtutuloy kasi hindi raw compatible. Kailangan same sila. Okay, so ngayon, ida-download natin to. Ayan. Copy mo lang yan. Tapos paste natin dyan. Ayan, so make sure palagi na nakasudo ka, di ba? Ayan, tapos na agad. Ang susunod, ayan, ito. Napaka-basic talaga. Copy natin. Ayan. Okay, tapos na agad. Tapos, kailangan may update para ma-update yung mga kulang or yung version na in-install. So, after mag-update niyan, tuloy-tuloy na po yan, automatic mag-i-install na. So, ang pinaka-importante, dun sa configuration para malaman mo kung paano or ano yung kulang. Kasi, pag may kulang ka, kahit isa lang, hindi agad siya mag-connect dun sa Zabbix server natin. Okay, tapos na natin siya i-update. Ang gagawin natin is i-install na talaga natin. So, ito yung command. Ayan. Lagyan natin yes. Yan. So, dyan, kapag kunyari, ang nakopy mo link is pang 24 version or pang lower version na Ubuntu, kasi mali yung tinype mo rito, automatic, kapag in-install mo, sasabihin niya hindi siya compatible. Kaya dapat, kung anong version yung Ubuntu server mo, yun din dapat isi-search mo sa Google para yung link na ibibigay niya is, yun din yung version na yun. Alright, so let's go. Install na natin. Install. Enter. Ayan, so nag-i-install na po siya. Hintayin lang natin matapos. Napakaliit lang nito, lalo na kapag mabilis internet mo, saglit lang. Okay, so ayan, na-install na po siya. Ayan, na-install na po natin. So, ang gagawin natin, i-edit natin yung configuration, tapos papalitan natin tong mga to. Okay, so punta tayo dito, copy, tapos nano, tapos ayan, so ito yung hanapin natin una, yung server. Yan, so ilalagay mo daw yung IP address ng Zabbix server mo. Okay, so ano nga ba ang server is 50.100. So hanapin natin yon. Okay, dito lang yan banda sa baba. Ayan, server. So naka-default po siya, naka-localhost po siya. So papalitan natin siya. 172.16.50.100. Okay, so ito po yung IP niyan. Okay, alright. So after nyan, ang i-edit mo daw is ito, yung server active. So IP address din siya ni Zabbix. So ilalagay natin siya. Ayan, papalitan din natin to. Gawin natin IP ni Zabbix. Okay, so baba tayo. Ayan, server active. Ayan, ito siya. 172.16.50.100. Ay, mali. 100. Ayan. So, itong mga kapitbahay, itong hostname na to, itong hostname na to, pwede mo nang hindi palitan. Pwede gawin mong default na lang yan. Hindi mo na papalitan kasi hostname daw ng client niyang ito mismo ng server na to eh. Alright? So, ang isa pa, ang hindi mo dapat kalimutan is yung port. Kasi yung default port niya, hindi niya binabasa kapag hindi mo siya in-enable. So, ito. Yan. So, itong port, dyan sa nakikinig. Yan. Alright. So, palitan mo lang. Tanggalin mo lang yung hashtag para ma-enable. Yan. So, yan. Listening port, parang ang gagawin mo, i-static mo siya. Okay? Ayan. So, after nyan, wala na. Yun lang i-edit mo. Automatic. Yung, ito lang i-edit mo. Itong mga to. Yan. Ay, actually, ito lang yung dalawa. Yan. Yung ito, yung isa na to, kahit hindi mo na i-edit yan, okay lang yan. Tapos, yung karagdagan is yung port. Yung local port niya na kung saan siya nakikinig. Yan. Itong 150. Yan. Okay? So, Control X, tapos yes, tapos save. Na-edit mo na. So, ang gagawin natin, i-restart natin. Restart. Ayun, nag-restart. So, ibig sabihin, successful yung configuration natin. So, enable natin yan. Enable. Ayan. Medyo may talaga ilang seconds. Pero, once na-enable, okay na po yan. Okay? So, na-enable na po siya. So, ang gagawin natin, titignan natin yung status. So, palitan natin to.
status. Okay, so ayan, active and running. Okay, so right, Zabbix agent. Okay, so running na yung Zabbix agent natin dito sa Ubuntu natin na isang server natin na gusto nating i-monitor. Okay, so i-add na po natin siya dito sa monitoring natin. Punta ka ng data collection, host, tapos create host, tapos ilalagay natin dyan is Ubuntu server test. Tapos yan, so visible name, kahit i-default mo na lang. Dito sa template, select natin is lagay natin ng ganito. Eto, Linux Zabbix yan, agent. Linux by Zabbix agent. Select. Tapos, dito sa group, ilalagay na lang natin is discover host. Mas madali. Tapos, dito, siyempre, agent. Yan, agent tayo. So, ang IP ng ating Ubuntu server is ifconfig. Ay, mali. ifconfig. Ang server natin is 50.103. So, lagay natin dyan. 172.16.50.103. Okay. So, ayan na siya. So, add na. Wala ka nang ibang gagalawin. Basta pag agent, konting configuration lang dito sa Zabbix monitoring natin. Add na. Okay. So, add mo lang yan. Tapos, hintayin mo lang. So, asya na siya. So, ito siya. So, kung nyo papansin, may graph 8 agad siya na nababasa. So, hindi pa siya connected. Etong NVR ko, hindi yan connected kasi si NVR ko medyo luma. Kailangan i-update yung firmware ng TP-Link NVR ko. Kaya, wala siyang SNMP protocol na naka-enable. So, kailangan pa nating i-update. So, next time, i-update ko yan para mag-online to. So, refresh natin. Okay. So, ayan na. Ubuntu server test is active. Alright. So, ganun lang kadali mga kapitbahay. Napaka-basic, no? Napaka-basic kung paano mag-install. So, yung link na to, siguro, ilagay ko na lang sa description. Copy nyo na lang. Search na lang sa Google. Diba? Matik yan, makukuha nyo yan. So, napaka-basic mag-install. Tapos na tayo mag-install. Ayan. Kung nyo papansin, dito sa monitoring, host. Ayan. So, Ubuntu server natin is mayroon siyang graph 8, napakadami. Ayan, dadagdag pa po yan. Wala pa siyang data ngayon, no? Kung inyo papansin, dito tayo sa triggers. Ang dami niyang triggers, ayan. Mounted, yan, dami niya nababasa. Halos lahat nandito. Okay, so ayan. So, that is our video for today. Sana may natutunan naman kayo na kahit konti lang dito sa vlog natin for today. Kung mayroon kayong katanungan, comment down below or don't forget to hit that subscribe, like, and share kung mayroon kang natutunan. Kapag wala, right, so alam na natin. Okay, so maraming salamat, God bless and peace. And then, stay tuned po kayo sa next vlog natin is yung pfSense natin. Ituturo ko naman sa inyo kung paano i-add si pfSense dito sa Zabbix monitoring natin. So, eto, si pfSense natin is napaka-basic lang din mag-add nito. Okay, so stay tuned mga kapitbahay. Kaya maraming salamat, God bless and peace.